Petsa di peligro na nga kaya magluto muna tayo ng munggo. Sinimulan ko na ngang ilaga itong munggo para lumambot na. Nung lumambot na nga yan ay nagpainit na ako ng mantika dahil igigisa ko na itong baboy. Pagka nga ganito na magigisa ako at kailangan kong magsahog ng baboy ay inuuna ko talaga na igisa yung baboy. Pagluto na nga yung baboy ay saka ko naman ilalagay yung sibuyas at bawang. Yan ay para maiwasan na masunog yung sibuyas at bawang sa paggigisa. Nung magisa na nga ng maayos ang sibuyas at bawang ay isinunod ko na itong pinrito kong tokwa. Paborito ko nga kasi talaga ang tokwa kaya mahilig akong maghalo niyan sa mga niluluto ko. Hinalo-halo ko nga lang yan ng kaunti pagkatapos ay inilagay ko na rin itong munggo. Pagkakulungan niyan ay inilagay ko na rin itong ampalayang Tagalog. Yan yung mga ampalayang maliliit na nabibili sa palengke. Masarap nga yan sa munggo kaya nilagyan ko ng ganyan. Pagkalagay ko nga ng ampalaya ay napuno na yung kawali kaya inilipat ko na uli sa kasirola. Dinagdagan ko nga pala yan ng kaunting tubig dahil sobra naman sa lapot. Tinakpan ko nga lang yan at inantay kong maluto yung ampalaya. Nung luto na nga yung ampalaya ay isinunod ko na yung dahon ng ampalaya. Pagkatapos ay inilagay ko na rin itong chicharong baboy para hindi malabsak yung pagkakaluto ng dahon ng ampalaya. Nung luto na nga yung chicharon ay saka ko naman ito nilagyan ng patis. Huli na nga akong naglagay ng pampalasa dahil minsan ay maalat na rin yung chicharon. At ayan na nga't luto na ang ating munggo na masarap kainin pag may kapares na tuyo.